Ang nanay ko ay manlalakbay sa oras. Sinabi niya sa akin mula noong bata pa ako na ang mga lalaki at babae ay pantay-pantay. Ang pag-ibig na nais niya ay isang buhay na eksklusibong ibinabahagi sa iba. Ipinilit niya at naglaan ng oras upang pumili ng mabuting asawa para sa akin. Ang aking asawa ay hindi kumuha ng pangalawang asawa, kaya masaya akong may asawa. Ngayon ay ang aming ikatlong anibersaryo. Ipinapangako ko na maaga akong babalik upang sumama sa iyo. Sige, hihintayin kita. Teka, Jason. Okay lang. Dadalhin ko sa kanya. Hindi ba siya papunta sa palasyo? Ano ang ginagawa niya dito? Nandito si tatay! Tatay! Imposible. Baka anak ng matalik niyang kaibigan? Dumating ba si tatay para ipagdiwang ang kaarawan ni Robbie? Oo, nais kong maligayang kaarawan, Robbie. Halika rito. Ang bigat mo na ngayon. 3 taon na si Robbie. Siya ay isang anak sa labas. Hindi ako nag-iisip na walang katayuan na nasa tabi mo. Pero si Robbie, siya ang anak mo. Mahal ko, sumusumpa ako sa iyo na ikaw ay magiging ang tanging babae sa buhay ko. Wala akong iba. Tatlong taon na kaming kasal. At 3 taon din ang anak mo. Ito ba ang paraan mo? Pagtupad sa iyong pangako? Mabait si Adi. Isang araw, tatanggapin ka niya. Bigyan mo ako ng oras. Tara na. Ano iyon? Umuwi ba ako ng sobrang late? May ilan akong kasamahan na nagpatuloy. Jason? Kailan mo nagkaroon ng anak na iyan? Adi. Nalaman mo? Hindi yan ang iniisip mo. Wala akong nararamdaman para sa kanya. May isang patakaran para sa mga lalaking lumalaban na magkaroon ng tagapagmana. Si Willow, ang babae, na inayos ng lola ko para sa akin. Pero bago tayo ikinasal, sinabi mo sa akin na hindi ka pa nakipagtalik kanino man. Adi, ikaw lang ang babae na mahal ko. Si Willow ay hindi humihingi ng marami. Tanggapin mo lang si Robbie. Si Robbie ay anak ko, pagkatapos ng lahat. Tumatanda na siya. Kailangan niya ng lugar. Adi, mabait ka. Maiintindihan mo. Tama ba? Ako, Jason Knight, ay nais na makuha ang iyong anak na babae, ang kamay ni Adora sa kasal. Si Adora ay aking mahalagang anak.
Hindi ko kailangan na magpakasal siya sa mayaman. Gusto ko lang magkaroon siya ng tapat na asawa na nagmamahal sa kanya. Ang asawa niya ay hindi dapat magpakasal sa ibang asawa. Sumusumpa ako. Siya lang ang magiging babae sa buhay ko. Mabait ako? Kaya dapat kong patawarin ang iyong pagtataksil? Dapat kong patawarin ang iyong mga kasinungalingan? Sinabi ko sa iyo, Adi, siya ay isang tao lang na pinili ng lola ko. Bakit ito malaking bagay? 3 taon na tayong kasal. 3 taong gulang na ang batang iyan. Bago tayo ikinasal, sinabi mo sa akin, hindi ka pa nakipagtalik kanino man. Bakit mo ako dinaya? Adi, hindi ko siya pakakasalan. Wala tayong anak. Gusto ko lang tanggapin mo si Robbie at gawin siyang anak natin. Hindi. Hindi ko kailanman hahayaan ang batang iyon na maging bahagi ng ating pamilya. Tatlong taon ng ating kasal, wala akong naging kabit. Ang nag-iisa kong anak ay ilalagay sa iyong pangalan. Pinakitunguhan kita ng maayos. Bakit ka pa rin hindi nasisiyahan? Ang mag-asawa ay dapat may respeto sa isa't isa at itinuturing na magkapantay. Ang babae ay dapat may paggalang sa sarili. Ang lalaki ay dapat ganoon din. Ang babae ay dapat panatilihin ang kanyang kalinisan. Ang asawang lalaki ay inaasahang ganoon din. Nagawa mo ba iyon? Wala kang katwiran. Adi, paano ka naging ganito? Noong panahon ng salot, nagpakita ka ng awa sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagkain sa mga naghihirap. At ngayon, hindi mo man lang matanggap ang isang bata. Sa tingin mo nagbago ako? Dapat kang huminahon. Siya, bibisitahin ko ang aking ina at hihinaan ng loob. Inay, nasa bahay na ako. Bakit ka biglang umuwi? Hindi ba't ang 3 anibersaryo ninyo ni Jason? Bakit hindi siya kasama mo? Inay, si Jason ay may anak sa iba. Paano nangyari iyon? Isinumpa niya na. Nagsinungaling siya sa akin. Ayos lang, mahal. Sana ay hindi ko na lang siya nahulog. Adi, hintayin mo ako. Pero magkaibigan tayo mula pagkabata. Nag-propose siya sa akin bago siya pumunta sa digmaan. Natatandaan ko ang determinasyon. Sa kanyang mga tanong, tumatawa ka. Tulungan mo akong tumayo. Halika, Adi, tinawag ako. Pupunta ako sa digmaan. Papakasalan mo ba ako? Kapag bumalik ako? hindi ako humihingi ng marami sa aking asawa, maliban na siya ay tapat. At walang kabit. Si. Hinding-hindi ko sasaktan ang puso mo, Adi. Ikaw lang ang magiging asawa ko. Siya, basta't bumalik kang ligtas, papakasal ako sa iyo. Tatlong taong gulang na ang batang iyon. At hindi ko alam. Bago siya umalis at sumumpa sa akin, nakipagtalik na siya sa ibang babae. Na si Jason ay nagkunwari na maging isang Ginoo.
Kasalanan ko ito. Sa hindi ko pagkita ng kanyang tunay na pagkatao, itinago niya ito ng napakahusay. Akala niya hindi siya mali sa pagnanais na ipagpatuloy ang kanyang lahi. Ngunit ano bang ginawa ko para maranasan ito? Sinabi ko na sa iyo dati, noong bata ka pa, na hindi ako galing sa panahong ito. Sa panahong pinanggalingan ko, ang mga tao ay pantay-pantay. Kung ang asawang lalaki ay hindi tapat, maaaring pumili ang mga babae na hiwalayan siya at umalis. Hindi na kailangang maliitin ang iyong sarili. Sa kasal, pantay ang lalaki at babae. Ginang, binibini. Narito ang Ginoong Knight. Ang kapal ng mukha niya, hindi ko pa siya napaghihigantihan sa pananakit sa aking anak. Ina? Ito ay usapin sa pagitan naming dalawa. Kaya ko ito. Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol dito. Robbie, tingnan mo. Halika. Sige, Robbie. Ito ay dapat ang kanyang anak sa labas. Kamukha niya at ng babaeng iyon. Robbie, siya na ang iyong ina mula ngayon. Hindi siya ang aking ina. Buhay pa ang aking ina. Bakit ko tatawaging ina ang ibang tao? Tigilan mo yan, Robbie. Jason, ang ginawa mo ay mali sa akin. At sa dalawang iyon. Ari, kailangan ni Robbie ng pamilya. Siya na ang iyong anak mula ngayon. Wala ang magbabago para sa atin. Magtiwala ka sa akin. Jason, maghiwalay na tayo. Magdiborsyo tayo. Ano? Pagkatapos ng diborsyo natin, maaari mong pakasalan ng babaeng iyon. At pati na rin. Hayaan ang batang ito pumasok sa pamilya. Hindi pwede. Sinusubukan niyang umangat. Hindi ko iyon papayagan. Ma'am, Nanay! ikaw ay isang babaeng may posisyon. Okay lang kahit wala akong pangalan. Gusto ko lang magkaroon si Robbie ng maayos na pamilya. Pwede akong mamatay ng walang pagsisisi. Na nakapaglingkod sa general. Pero si Robbie ay dugo at kamag-anak ng general. Madam, Willow, sinabi ko sa iyo na ako na ang bahala. Bakit ka pumunta? Pakiusap, madam. Miss Fanat, maaari mong itago ang iyong pag-arte para sa mga lalaki. Hindi ito gumagana sa akin. Hindi ako santo. Jason, hihintayin ko ang mga papeles ng diborsyo. Ginoong kabalyero, hiwalayan mo ako para sa isang anak sa labas? Hindi ka ba natatakot sa pangungutya ng mga tao? Pagkatapos ng isang linggo, susunduin kita. Hindi ako babalik sa aking salita. Ikaw pa rin ang matriarka ng bahay. Hanggat nabubuhay ka. Akala mo natupad mo ang pangako mo. Ngunit ang gusto ko ay hindi kailanman ang posisyon ng asawa ng general. Tsara na, Robbie. Iwanan si Jason. At huwag nang lumingon. Ang aking ina ay may talento at napakaganda noong kanyang kabataan. Ang aking ama ay nagsumikap upang ligawan siya. Hiniling ng aking ina na siya lang ang babae sa buhay niya, kaya tinupad ng aking ama ang kanyang pangako sa loob ng 10 taon. Ngunit ngayon, nagkaroon siya ng kerida. Halika, aking magandang ginang. Ama, siya ang pangunahing alila ng Moonlit Pavilion, Davina? Magkaroon ka ng respeto, Adora.
Siya ay magiging Senyora Davina mula ngayon. Halika na, pumasok na sa loob. Adore, Lagi kang matipid. Ngunit narinig kong ginugol mo ang 2 taon ng iyong sweldo para sa kanya. Talagang nahumaling ka ha? isang marangal na gawa. Iniligtas ko siya mula sa lugar na iyon. Huwag mo akong ipahiya. Minsang sinabi ni Ama na ikaw ay magiging tapat kay inay. Bakit nagbago ka rin? Pinaparamdam niya sa akin na buhay ako. Sana nagkita tayo ng mas maaga. Kumusta, Helen? Narinig kong nangako si Wilson na ikaw ang magiging nag-iisa niyang babae. Kahanga-hanga. Ngayon, nakuha ko ang isang napakagaling na lalaki. Lumabas ka? Ang taong mahal ni Wilson ang siyang kumokontrol ng bahay na ito. Huwag kang magkamali kung sino ang may kapangyarihan. Helen, hindi ako naniwala na makakahanap pa ako ng pag-ibig. Akala ko gugugulin ko ang natitirang ng buhay ko. Kasama mo. Pero nang makita ko si Davina, sa wakas nalaman ko kung ano ang ibig sabihin ng umibig. Dekada na kaming kasal. Bumuo kami ng isang relasyon. Naiintindihan mo ako, di ba? Alam ng lahat na si Ama at si Jason lang ang sa mga maharlika ng kabisera na hindi kailanman nagkaroon ng babae sa labas. Gayunpaman, ngayon, pareho silang nagkaroon ng babae sa labas at ipinagkanulo ang aking inaat. Pareho kayong eksaktong magkapareho. Talagang walang hiya at kasuklam-suklam. Tumahimik ka, gago. Wilson Carter, kung sasabihin ko sa iyo na niloko kita at natagpuan ang aking tunay na pag-ibig, papayag ka rin ba? Napayagan siya. Mabuhay sa ilalim ng iisang bubong kasama natin? Kalokohan, ikaw ay isang asawa. Panatilihin mo ang iyong dignidad. Paano mo masasabi ang ganyang walang hiyang kalokohan? Bago tayo ikasal, sinabi ko na sa iyo na itinuturing kong pantay ang lalaki at babae. Ayaw kong magbahagi. Hinding-hindi ko ibabahagi ang aking lalaki sa ibang babae. Mukhang masyado na kitang pinalaki. Nakalimutan mo na ang lalaki ang ulo ng tahanan. Inay? Pati si Itay. Ilang araw ko lang nalaman na kailangan ko lang mamatay sa mundong ito para makabalik sa sarili kong mundo. Inay. Adora, kung isang araw umalis ako, dapat hanapin mo ang iyong kalayaan. Kung ang mga lalaki ay kayang itapon ang dating pagmamahal, nang napakadali, hindi natin kailangan pilitin ang sarili na magkompromiso. Pwede rin tayong magkaroon ng bagong buhay. Willow. Kakagising mo lang. Ano to? Bumangon ka. Ginoo. Gusto ko lang makita si Madam. Pero tumanggi siyang makita ako. Nagtataka ako.
Kung may nagawa akong mali sa kanya kahit papaano, Willow, hindi mo kasalanan. Kasalanan ko na pinalayaw ko siya. At ginawa ko siyang matigas ang ulo. Ginoong Kabalyero, Willow, huwag mong sisihin ang sarili mo. Sinabi ng nanay ko na kapag ang isang lalaki ay nagsimula mag-alaga sa ibang babae, niloko na niya tayo. Ang isang tao na nagtataksil sa akin, hindi karapat-dapat sa akin. Panahon na para umalis ako. Mr. Carter, isang linggo na si Adi dito. Nandito ako para iuwi siya. Mangyaring tulungan mo ako makipag-usap kay Adi. Hindi ko siya kailanman madidiborsyo. Siya lang ang tanging babae sa puso ko. Jason, hindi naman sa ayaw ko tumulong, pero ayaw man lang niya akong makita. Addie, Ama, Nandito ka. Pwede ka bang umuwi ngayon? siya, Adi, kung ayaw mong mag-asawa ako, hindi na ako. Pero tumatanda na si Robbie. Kailangan mong isaalang-alang ang kanyang posisyon. Anak ko siya, pagkatapos ng lahat. sa huli, ang iniintindi niya lang ay ang pamilya ng kanyang kabit. O baka para sa kanyang sariling kapakanan? Bakit hindi ako sasang-ayon? Bakit dapat ang bata magdusa mula sa isang sirang pamilya? Maaari mo siyang pakasalan. Adi, hindi ako sasang-ayon sa diborsyo. Pwede mo bang itigil? Si. Mabuting balita na may anak kang lalaki. At pwedeng magkaroon ng kabit. Masyado akong matigas ang ulo. Adi, tinanggap mo na ba sila? Alam ko na. Mabait at maunawain ka. Magtiwala ka sa akin. Wala. Magbabago sa pagitan natin. mahina ang katawan ni Madam. Pangako ko, tutulungan ko siyang pasanin. Ang pag-aalaga kay Sir Knight simula ngayon. Sa ganoon, makakapagpahinga ng maayos si Madam. Ang galing naman. Walang anak si Madam. Pero nakapagpalaki ako ng anak para sa iyo. Mula ngayon, matutulungan ko si Madam sa pag-aasikaso ng mga bagay sa bahay. Kakapasok mo lang. At humihingi ka na ng kapangyarihan. Ako ang katulong ng kanyang lola. Siya ang inaalagaan ko mula noong 10 taong gulang siya. Mas matagal ko siyang kilala kaysa sa iyo. Naiintindihan ko. Hindi ka galit? Gusto mo akong magalit para maawa siya sa iyo. Pumunta ka at maghintay sa akin. Uwa. Salamat, Madam. Si Willow at ako ay walang matinding damdamin. Hindi ko siya sasamahan sa kama. Babalik ako. Sa madaling panahon. Nagsinungaling ka sa akin mula pa sa simula. Sa tingin mo ba? May halaga pa ba ang mga pangako mo ngayon? Teka,
Talagang hindi ka nabibigo. Nabiguin ako. Iyon. Iyon ang ating bahay. Inay. Sulit ba ito? Inay. Huwag mo akong iwan. Baliw na bata. Uuwi lang ako sa aking tahanan. Dapat ay masaya ka para sa akin. Ginamit ko ang natitira para makuha ang gayuma na ito. Para pekehin ang iyong kamatayan. Papatigilin nito ang tibok ng iyong puso saglit at palalamigin ang iyong katawan. Para kang patay. Siguro oras na para umalis tayong dalawa. Nanay, masaya ako na nakabalik ka sa panahon na pinanggalingan mo. Gusto ko ring mahanap ang kalayaan ko. Tagay para sa kalayaan. At bagong buhay. Nanay? Sana si Jason at ako? Pati na rin kayo ni tatay. Ay hindi na mag-cruise ang landas. Ang ganda mo ay napakaliwanag. Kaya hindi ako mangahas na titigan ito ng diretsyo. Adi, iibigin kita ng walang katulad, hindi matutumbasan ng iba. Pakasalan mo ako? Ako, Jason Knight, ay nais humingi ng kamay ni Adora sa kasal. Ako, Jason Knight, sumusumpa na mamahalin lamang siya at wala nang iba. Alam mo ba, Adora, sa panahon ko, may pamilya ako, mga kaibigan, at karera. Alam mo ba kung bakit handang manatili ako rito sa loob ng mga dekada? Hindi malalaman ni Wilson. Sa mundong ito, ang nagpapanatili sa akin dito ay hindi kailanman anumang materyal. Nanay, nagtiwala tayo sa maling mga tao. Nasayang natin ang ating mga buhay. Nangako sila sa atin ng magandang kinabukasan noong bata pa tayo, ngunit nang makuha na nila tayo, hindi nila tayo pinahalagahan. Pero okay lang. Ang mga patuloy na umaasenso ay hindi mananatili sa nakaraan. Mula ngayon, sa wakas ay makakasama ko na si Ginoong Knight ng may kumpiyansa. Ginang, masama ito. Tigilan mo yan. Si Ginoong Knight ay pagod at nagpapahinga pa. Mula kagabi, Pero, ang madam ay... tumahimik ka. Anong nangyari? Wala namang seryoso, sa palagay ko.
Pasok. Ginoo. Sa tingin ko ay may sakit ang madam. Naramdaman kong may mali kaya nagdala ako ng manggagamot. Pero, May ginagawang daya si Madam. Lumalabas lang ako. At ngayon nagkukunwari siyang may sakit. Nagiging matigas ang ulo niya. Gusto lang niyang mabawi ang pabor ni Jason. Pero lalo lang siyang mapapahamak. Ginoo, ang madam, siya. Huminto siya sa paghinga. Walang kwenta. Umurong ka. Ginoo, Adi, nandito na ako. Tigilan mo ang pagbibiro. Adi. Kailangan mong maging maayos. Adi, walang mangyayari. Doktor, nasaan siya? Ginoo, baka hindi mo alam. Nagkaroon ng sakit sa puso ang ginang dahil sa pananabik sa iyo araw at gabi. Hindi kanya sinabihan para hindi ka mag-alala. Hindi ko tiyak kung paano siya na-provoke ngayon, pero pinalala nito ang kanyang sakit at nawalan siya ng buhay. imposible? Patay na ba talaga siya? Kung gayon, hindi ba ibig sabihin ako na lang ang mag-iisang asawa ni Jason? Adi, hindi ganyan. Gusto ko lang sumuko ka. Hindi ko intensyong magsinungaling. Umiiyak siya? Malungkot siya sa babaeng patay. Na hindi na niya mahal? Ginoong Knight, hindi mo siya mabubuhay muli. Kailangan mo ng bitawan. Bitawan ng ano? Malusog si Adi. Galit siya sa akin noong nakaraang mga araw lang. Buhay siya. Hindi siya patay. Adi, gumising ka Adi. Adi, tingnan mo ako. Adi, Ginoong Knight, ang bangkay ay maaaring may bakterya. Mas mabuting huwag hawakan para sa kalusugan mo. Pinakamabuting hayaan ng magpahinga ng payapa ang ginang. tama na. Ginoong Knight, pinalo mo ako. Kung hindi dahil sa iyo, hindi magagalit si Adi. Ayoko nang makita ka pa. Umalis ka. Sa lahat ng panahong ito, wala akong anuman. Inalagaan ko ang ating anak. Habang pinabayaan mo kami sa villa na iyon sa labas ng bayan. Alam mo ba kung ano ang pinagdaanan ko? Iniisip ng lahat na wala akong hiya at nakikipagrelasyon ng hindi wasto. Ang tanging magagawa ko ay magtiis. Dahil naniwala ako na ibabalik mo ako. Ngayong ipinanganak na si Robbie at bumalik na ang general. Malapit na tayong opisyal na sumali sa kanyang pamilya. Nagmamahalan kami ng asawa ko. Walang lugar para sa iyo sa aming pamilya. Magpapadala ako ng mga tao upang alagaan. Ikaw at ang iyong anak. Ngunit, hindi mo dapat banggitin na tayo ay may anak na lalaki. Ginoong Kabalyero, noong sinabi mong aalagaan mo kami, ang ibig mo lang bang sabihin ay pakakainin mo kami? Wala pa ring lugar si Robbie sa pamilya. At araw-araw kailangan kong magdusa dahil doon. Kaya nagdurusa rin siya. Siya ay ipinagbili sa maraming sambahayan mula noong bata pa. Ngunit nakuha ang pabor ni Mrs. Knight sa pamamagitan ng kanyang talino. Siya ay pagkatapos ay tinanggap upang maging personal na katulong niya. Umalis ka. Lahat kayo, lumabas.
Ang tanging hiling ko ay isang dalisay. Nagniningning na pag-ibig. Ngunit sinira mo ang ating pangako. Kaya oras na upang tapusin ang mga bagay. Jason, hindi ako nagsisisi. Sa ating panahong magkasama. Ngunit hindi mo talaga ako naiintindihan. Mas gugustuhin ko pang mamatay ng marangal kaysa mabuhay ng may kawalan ng katarungan. Dahil sinira mo ang ating mga sumpa at tumanggi kang makipaghiwalay, ang tanging paraan para makuha ko ang aking kalayaan. Sa ganitong paraan. Adi, mas gugustuhin mo pang mamatay para sa iyong kalayaan kaysa manatili sa akin? Pinatay na kita. Ayaw ko sa apoy. Pakiusap wag mo akong i-cremate. Gusto kong ilibing ayon sa kaugalian ng aking bayan. Ilibing mo ako sa burol na tinitirhan natin dati. Yan lang ang hiling ko. May bago kang asawa? At anak na lalaki ngayon. Sana mabuhay ka ng may kasiyahan at katuparan mula ngayon. Sana maging malusog ka. Huwag na tayong mag-cruise ang landas muli. Ginoong Knight. Nandyan pa naman si Robbie. At ako. Umuwi na tayo. Sa wakas, malaya na ako, inay. Wilson, ang ganda ng trip na iyan. Gusto ko ulit pumunta. Masaya, di ba? Sa susunod, dadalhin kita sa mas magandang lugar. Kaya noong sinunog ni nanay ang bahay, nasa biyahe siya kasama si Ginang Davina. Ikaw. Oo, ikaw. Bakit ka nandito? Bilisan mo at tumulong. Pero ito ang alahas na nakuha ni Ginoong Carter para kay Ginang Davina. Mr. Carter. Nasaan si Helen? Mr. Carter, Mrs. Carter. Sinunog niya ang sarili hanggang mamatay. Ano? Ano ang sinabi mo? Hindi. Hindi pwede. Helen? Wilson, Wilson, Hindi ito posible. Helen, nagsisinungaling ka sa akin, di ba, Helen? Siguradong nagsisinungaling ka, Helen. Ginoo, si Mrs. Carter ay naging abo na ngayon. Matapos mamatay si Mrs. Carter, si Miss Carter ay inatake sa puso at pumanaw na rin. Ano ang sinabi mo? Wilson,
Helen, Mr. Carter. maghintay ka lang. Tuturuan ko si Jason ng leksyon. Papagbayaran ko siya para kay Adora. Si Adora ay napakabata pa. Paano siya nagkaroon ng sakit sa puso? Hindi mo ba naiintindihan? Ikaw at si Jason ay sumira sa inyong mga pangako at kumuha ng mga kerida. Ito ang nagpalungkot sa kanila at walang pagpipilian kundi mamatay. Sino iyon? Sino ang nagsabi niyon? Sino? Ipinapangako ko sa iyo. Ikaw ang tanging babae sa buhay ko. Ipinapangako ko sa iyo, magkasama tayo habang buhay. Sa kabila ng mga pagsubok, magkasama tayong tatanda. Helen. Nagkamali ako sa iyo, Helen. Ako ang may kasalanan sa pagkamatay ni Adora. Iyan ay sapatos ni nanay. Helen. Ito ang regalo mo sa kaarawan. Helen, ang iyong biyaya at elegante ay walang katulad. Ang pares na ito ng sapatos na jade ay perpektong bagay para sa iyo. Eto, subukan mo. Susundan kita sa bawat hakbang na gagawin mo. Helen. Si Helen ang pag-ibig ng aking buhay. At pinapahamak ko ang ating anak. Ryan, ang libing ni Helen ay dapat maayos na maisaayos. Opo, Gino. Pero Mr. Carter, kaunti na lang ang pera. Ang mga kosmetiko at damit na kakadating lang. Para kay Ginang Davina ay hindi pa nababayaran. Pagkatapos bayaran ang mga iyon, wala na tayong pera para sa mga ritual. Ibalik mo ang mga iyon. Ayusin muna ang libing. Bakit mo ibinalik ang mga gamit ko? Pwede naman nating bilhin iyan mamaya. Mamaya? Mamaya? Kailan? Wala akong ibabalik. Wala kang karapatan sa bahay na ito. Wala ka talagang puso. Kaya pala sina Mrs. at Miss Carter ay namatay para iwan ka. Ikaw! Pinatay mo ang asawa mo. At ngayon, sinaktan mo ako dahil doon? Dapat kang mamatay ng mag-isa. Ikaw! Mr. Carter! Mr. Carter! Mr. Carter! Si Ina ay talagang may pambihirang pananaw. Galit na galit ako. Akala ko pagkatapos mamatay ni Helen at ng kanyang anak na babae, ang pamilyang Carter ay mapapasa akin. Hindi ko inisip na si Wilson ay hindi lang walang puso, kundi pati pala ay bangkarote. Akala ba niya gusto kong maglingkod sa isang matandang bangkarote? Napakaraming pera. Ito na lang ang natitira. Itago mo iyan sa iyo. Ang hindi madadala ay susunugin. Wala tayong pwedeng iwan para sa sinungaling na iyon at babaeng manloloko. Inay, aalis ako sa kabisera at mamumuhay ng mas maayos. Sana ay maganda ang lagay mo sa iyong mundo. Ingatan mo ito. Ligtas na paglalakbay, Mr. Carter. Tatay?
Uy, hindi ba iyon si Wilson Carter? Bakit siya nakatira sa motel? Nang pumanaw ang asawa niya, wala na siyang gaanong pera. Bago ito, ginastos niya ang 2 taon niyang sweldo. Doon sa Cortesana, nasa mahirap siyang kalagayan ngayon. Para mabuhay, marami na siyang trabaho ngayon. Binibini, mag-overnight ka ba? Oh, gusto ko sanang magtanong. Kung mayroon kayong mga inirerekomendang ruta pababa ng Timog, tindero? Kung mag-isa kang maglalakbay, delikado ang lupa. Kung may sapat kang pilak, gamitin mo ang ilog. Ang mga mangangalakal ng butil ay may mga barko partikular na para sa mga babaeng manlalakbay. Pakiayos po. Ang transportasyon. Si po. Si. Kaya, ano ang nangyari sa Cortesana at Mr. Carter? Hindi kaya ng Cortesana ang hirap ng buhay. Kaya, iniwan niya siya at pumunta sa isang mayamang lalaki. Unang beses sa bangka? Mag-ingat. Salamat. Tatay? Mr. Carter. Ang manager ng konstruksyon ng dam? Oo, si Mr. Carter nga. Mr. Carter, gumising ka. Anong nangyari, Mr. Carter? Mr. Carter. Okay lang ako. Namimiss ko lang ang yumaong asawa ko. Ang iyong pagmamahal ay dumating ng huli. Tiyak na si inay ay mas mabuti na ngayon. Helen. Huwag mo akong iwan, Helen. Bumalik ka. Helen. Huwag mo akong iwan. Bumalik ka. Nanay! Nanay! Binabati kita sa award gang, Vance. Nanay? Binabati kita sa pagkapanalo ng pinakamahusay na premyo sa disenyo. Salamat. Salamat sa inyong lahat sa pagsuporta sa aking paglalakbay sa disenyo. Salamat. Miss, nakarating na tayo sa pantalan. Oras na para bumaba. Kaya panaginip lang pala. Hindi lang iyon panaginip. Malamang ayos lang si inay. Miss? Miss? Miss?
Umupo ka, Adora. Mag-ingat. Ito. Ito ang bahay ni Lola. Iniligtas ka ni Dr. Hart. At dinala ka rito, ayon sa lugar na sinulat mo. Sinabi sa akin ng nanay mo ang lahat sa isang sulat. Addie, siguradong marami kang pinagdaanan. Tayo, hindi na kailangang bumalik. Mananatili ka rito at makakasama mo ako. Lola, Addie, alam mo ba kung bakit ka nahimatay? ako. Nasusuka ako. Sa buong biyahe. Sabi ni Dr. Hart, ikaw? Ay buntis. Ano? Buntis ako? Adi. Huwag kang umalis, Adi. Huwag mo akong iwan. Adi. Bumalik ka, Adi. Jason, bakit ka ganyan uminom ng sobra? Kung uminom ka ng sobra, hindi na kita makikita pang muli. Hindi na. Hindi na ako iinom. Makikinig ako sa iyo mula ngayon. Mali ako. Hindi ko dapat pinilit kang tanggapin si Willow. Hindi ko dapat ipinilit si Robbie sa iyo. Kasalanan ko. Adi, Ginoo. Tingnan mong mabuti. Kung sino ako. umalis ka. Lumayo ka. Adi, Ginoong kabalyero. Wala na ang madam. Hindi mo na siya mabubuhay. Bakit mo pinapahirapan ang sarili mo? Hindi naman niya makikita iyon. Adi. Nakita ko siya. Nakita kong bumalik si Adi. Hindi galit si Adi sa akin. Pinatawad niya ako. Patay na si madam. Patay na siya. Hindi na siya babalik. Tahimik. Hindi siya pwedeng mamatay. Hindi niya ako iiwan. Tahimik. Bitawan mo si nanay! Hindi siya aalis kailanman. Masamang tatay, bitaw! Bitawan mo si nanay! Bitawan mo si nanay! Nanay! Masama kang tao! Bitawan mo si nanay! Pinapatay mo si nanay! Masama kang tao! Robbie. Ako ito. Ako ang gumawa. Ako ang pumatay kay Adi. Ako ang gumawa. Nanay! Ano ang ginagawa ng general sa ganitong oras ng gabi? Ginang Willow. Mukhang nagtatanim si Ginoong Kabalyero ng maharlikang peridot. Mas gugustuhin niya pang magpakita ng pagmamahal sa isang patay kaysa sa akin. Kung ganoon, bakit niya ako binigyan ng pag-asa sa simula pa lang? Adi, naalala kong sinabi mo sa akin na gusto mo ang mga bulaklak na peridot. Kaya nagtanim ako ng punong ito sa tabi ng iyong bintana. Pwede ka nang umuwi ngayon. Jason, wala akong pakialam kung magtagumpay ka man. Gusto ko lang na makasama ka habang buhay. Si, pangako, huwag kang umalis. Adi,
Adi. Adi. Oras na para sa iyong gamot po. Salamat. Ayos lang. Ito ay aking karangalan na makapaglingkod sa iyo. Pero, si Robbie ay binubuli dahil sa kanyang posisyon bilang isang anak sa labas. Para kay Robbie, maaari mo bang pakiusap? Gawin kang aking asawa? Managinip ka. Kahit wala na si Adi, hindi ka magiging asawa ko. Si Adi ay ang aking nag-iisang asawa. Umalis ka. Lumabas ka. Okay ka lang ba? Ang sakit-sakit. Hindi mo ba nakikita kung saan ka pupunta? Ikaw rin ang bumangga sa akin. Huwag mo akong sisihin. Na-spray ng bukong-bukong ko. Ikaw ang may pananagutan. Ano ang gusto mo? Sata tiles na pilak. Kung hindi, hindi ito magagamot. Ikaw ay manloloko. Na-spray ng bukong-bukong mo? Sino ka? Dr. Hart. Doktor ako. Hayaan mong suriin kita. Hindi? Hindi na kailangan suriin. Ang na-spray na bukong-bukong ay kailangang agapan. Kung ito ay na-dislocate, tutulungan kitang ayusin. Hindi na kailangan. Hindi naman ito malala. Mabuti naman ako ngayon. Isang manloloko lang. Walang problema. Salamat, Dr. Hart. Kumusta ka? Mas mabuti na. Tingnan ko. Ikaw ba ay? Itatago ang bata? Ito ang anak ko. Palalakihin ko siya ng maayos. Pumunta ako rito ngayon para manalangin para sa kaligtasan ng aking anak. Hanggat masaya ka, tiyak na lalaki ng malusog ang batang ito. Gayunpaman, kung gusto mo ng maayos na panganganak, hindi ka dapat nakakulong buong araw. Dapat kang maglakad-lakad. Mabuti ito para sa iyo at para sa panganganak ng iyong anak. Si, Kaya ko. Bigyan ka ng check-up. siya? Salamat. Nanay, hindi ba magaling na general si tatay? Hindi na niya mahawakan ng maayos ang espada ngayon. Adi, mula nung umalis ka, nagkasakit ang puso ko. Ang puso ko ay tumitibok para lang sa'yo.
Nararamdaman mo ba? Uminom siya hanggang sa masaktan ang sarili niyang katawan. Huwag kang maging katulad niya paglaki mo. Naintindihan mo ba? Oo, May mensahe mula sa emperador. Tanggapin ang mensahe, Ginoong Kabalyero. General. Jason Knight, ginugol mo ang araw at gabi sa pag-inom at pagpapabaya sa responsibilidad. Binigo ang emperador. Nag-utos ang kanyang kamahalan na alisin ang iyong titulo. At ikulong ka pansamantala para pagnilayan mo ang iyong pag-uugali at baguhin ang iyong mga paraan. Mangyaring tanggapin ang kautusan. Mapagpakumbaba kung tinatanggap. Para sa kanya. Nawala ang iyong katinuan. At ang iyong mga kakayahan. At ngayon, nawala mo pa ang iyong titulo. Masaya ka na ba ngayon? Addy, sa wakas, alam ko na ngayon na hindi ka mapapalitan sa aking puso. Addy, maaari mo ba akong patawarin? tatay! Hindi masama. Ang iyong pulso ay malakas at puno ng kasiglahan. Ang bata ay malusog at darating ng ligtas. Addy, mula nung umalis ka, sumasakit ang puso ko. Hindi ako makatulog. Ngayon, hindi ko na kayang humawak ng espada. Hindi na ako makalaban. Inalis na sa akin ang aking titulo. Addy, pinarusahan ako. Mapapatawad mo ba ako ngayon? Addy, miss kita. Ginoong Knight. Ginoong Knight. Ano yan? Ginoong Knight, may mga gaso na nakakita na. Ang kabaong ni Ginang nahulog sa burol pagkatapos ng bagyo kahapon. Sabi nila, walang laman ang kabaong. Nawawala ang bangkay ni Ginang. Anong sinabi mo? Ulitin mo. Walang laman. Nawawala si Ginang. Walang laman? Hindi patay si Addy. Alam ko na. Maraming mababangis na hayop, baka sila kumain. Manahimik ka. Imposible. Buhay si Addy. May tao. Kunin mo ako ng coroner.
Kunin mo ang pinakamahusay na coroner sa kabisera. Suriin ang kabaong. Huwag kang matakot, Adi. Sinabi ni Dr. Hart na madalas kang mag-ehersisyo. Malusog ka, gaya ng sanggol. Magtatagumpay ka sa panganganak. Itulak pa ng kaunti. Kinuha ko ang kanyang pulso. Ligtas silang dalawa. Magtatagumpay ito. Ligtas siyang manganak. Itulak, lalabas na. Itulak, malapit na. Lumabas na, itulak. Itulak, itulak. Itulak, lumabas na. Tara, itulak. Adi, babae ito. Maganda ang anak na babae. Siya ay isang bigkis ng kagalakan. Adi, bigyan mo siya ng pangalan? Binago ko na. Ang aking apelyido sa iyo. Ang batang ito ay susunod sa yapak. Ikaw ang dapat magpangalan sa kanya. Oh, munting babae. Siya ay magiging matalino. At magandang babae balang araw. Paano kung tawagin natin siyang Grace? Oo, tawagin natin siyang Grace. Narito ang iyong ina. Nandito ang iyong ina. Ang tao sa loob. General Knight. May mga palatandaan ng ang kabaong. Binubuksan ng sapilitan. Mula sa loob. Sinasabi mo. Adi. Hindi patay si Adi. Nagpanggap siyang patay. At tumakas. Tumakas siya. Alam ko na. Adi. Kahit saan ka man pumunta. What? Maglalakbay ako hanggang dulo ng mundo. Para mahanap ka. Ginoong Kabalyero, huwag kang umalis. Tatay? Tatay? Ginoong Kabalyero, huwag kang umalis. Umalis ako sa pwesto ko. Hindi na ako general. Huwag kang pumunta. Ano ang dapat gawin namin ni Robbie kung wala ka? Lahat sa bahay na ito ay iiwan para sa inyong dalawa. Malaki ang mundo. Paano mo siya hahanapin? Tatay, huwag kang pumunta! Nagpanggap siyang patay at pinahirapan ka ng husto. Bakit hinahanap mo pa rin siya? Tatay! Kami naman, Ginoong Kabalyero. Nagkamali ako sa kanya. Tatay! Nagkamali ako sa kanya. Wala akong pakialam kung gaano katagal. Kailangan kong maghanap, pero mahahanap ko siya. Kami naman, Tatay, huwag kang pumunta. Iniiwan mo ba ako? Huwag mong iwan si Inay. Robbie. Alagaan mo siya. Tatay! nagkamali ka na sa kanya. Gagawin mo ba? Kaming dalawa ni Robbie. Narinig ko na si Ginoong Kabalyero ay binawian ng titulo niya. At nagbitiw siya. Alam mo ba ito? Yung lalaki isang baliw sa pag-ibig.
Matapos mamatay ang asawa niya, naglalasing siya araw-araw, kaya siya na-fired. May isa pang chismis. Sabi ng iba, ang asawa niya iniwan siya at hindi patay. Kaya nagbitiw siya sa pwesto para hanapin ang asawa niya. Ginagawa niya ito sa sarili niya. Kung mahal niya talaga siya, bakit magpapanggap na patay ang asawa at iiwan siya? Ibuhos mo ang tsaa. Sige, ibuhos mo. Narinig ko, may kabit siya sa labas ng kasal. Meron pa siyang anak na lalaki. Gusto niyang isama ang anak sa pamilya. Ay, tao. Yan ang tawag mong baliw sa pag-ibig? Player lang siya? Maganda ang sinabi mo. Tunay nga. Maganda yan, pre. Maganda. Tagay. Adi, nitong mga nakaraang taon, hinahanap kita sa lahat ng dako. Pero sulit ang mga pagsisikap na iyon. Natutuwa ako na natagpuan kita. Nanay, nanay. Nandito na ako. Bumalik ka? Masaya ka ba ngayon? Oh, Nanay? Yung batang iyon ay mukhang mga 4 o 5 taong gulang. Siya kaya ang aking anak na babae? Ikaw ba? Ayos ka lang, Ginoo? Doktor ako. Nasa unahan lang ang klinik ko. Kailangan mo ba ng tulong? Ginoo? Mukha ba akong matanda sa iyo? Hindi. Hindi ko kayang takutin yung dalawang iyon. Adi, hindi na kita mawawala muli. Natatakot lang ako na ito ay masyadong biglaan. nanay, manood tayo ng dula. Si, Yay, isang dula. Dula? Ginang, ang ganda mo ay nakasisilaw. Hindi ako nangangahas na tumingin ng tuwid sa'yo. Noong nakaraan, kapag nakatayo ka sa entablado at tiningnan kita, nagdala ka ng mga paru-paro sa aking tiyan. Para kang isang diyosa na hindi ko mapigilan na mahulog sa'yo. Adi, nagkasala ako sa'yo. Ngayon, naging aktor ako. Para lang umasa na makita kang ngumiti. Ito'y dapat aral mula sa langit. Tinuruan niya akong bitawan ang sama ng loob. Huwag maging pasaway at magsimula ng bago. Tinuruan niya akong baguhin ang ugali ko at tumigil sa paghahangad sa nakaraan, lumayo sa pait, at unawain ang ugat ng grasya.
Anong basura ba ang kinakanta niya? Tama. Baba, ano ba ang kinakanta mo? Bumaba ka sa entablado. Ang sama niya dito. Baba, 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 umalis ka. Ipinanganak ako, isang maharlika. Ngayon, naging aktor ako sa harap ng mga magsasaka. Ade, nakikita mo ba ang pagmamahal ko sa'yo? Baba, ang sama mo. Ang sama niya dito. Baba, gusto ko ng refund. Baba, umalis ka. Baba, umalis ka. Tara na. Bumaba ka sa entablado. Umalis. Sa tingin mo ba kahit sino ay pwedeng pumunta? Umalis ka. Umalis ka. Adi, huwag kang umalis. Bilisan mo at umalis. Adi, Adi. Marunong ba siyang kumanta? Adi. Adi, taka, Adi. 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 Dahil sa kasinungalingan mo, labis akong nahirapan. Matagal na rin. Ibinigay ko ang bahay. Kina Willow at Robbie. Wala akong utang sa kanila. Ngayon, Isa kang general at ganyan ka pa manamit? Paano mo masasabi ang mga ganyang bagay? Nasaan ang iyong dignidad? Adi, baka baliw na ako, pero hindi kita kayang mawala. Hindi ko kayang may pumalit sa iyo. Patawarin mo ako. Pakiusap? Adi, bilis. Hintayin mo. Lumilipad ito. Hintayin mo ako. Bagalan mo. Tumatawa ka? Tulungan mo akong tumayo. Halika. Tinawag ako. Kailangan kong pumunta sa labanan. Kapag bumalik ako, pakasalan mo ako, pakiusap? Wala akong pakialam kung wala kang titulo. Gusto ko lang maging tapat ang asawa ko at walang babae sa labas. Si. Ipinapangako ko na ikaw lang ang nag-iisang babae sa buhay ko. Ipinangako mo sa akin ng may kumpiyansa noon. Pinapatawad kita. Inilagay ko na ang lahat sa likod. Kung iyon ang gusto mo, nasabi ko na ang mga salita. Bukod doon, hindi na kita bibigyan ng pag-ibig na gusto mo. Pero ako, gusto ko lang ayusin ang mga bagay. Jason, nakita ko ang panyo sa drawer mo. Nagburda si Willow ng dilaw na ibon dito para sa iyo noong siya ay 12. Hindi siya basta itinakda ng lola mo para sa iyo. Malinaw na may nararamdaman ka para sa kanya mula bata ka pa. Ako, Adi. Ito ba ang anak natin? Ama mo ako. Huwag kang matakot, inay. Ang lalaking ito ay walang hiya at mayabang. Tinakpan ko ang kanyang acupuncture point at pinatigil ko siya. Dapat ba nating i-report siya? Hindi na. Grace, Mahal ko. Papa, Grace. Ang kulit mo. Huwag mo nang gawin iyan sa susunod. Tara na. Kahit na ang nakaraan ng aking asawa, mabibigyan ko siya ng seguridad. Kaya huwag ka nang mag-alala. Ang aking anak na babae ay matalino, kaya tinuruan ko siya ng acupuncture. Makakalaya ka. Sa loob ng 2 oras. Ano ang gusto mong kainin? isda. Sige, kumain tayo ng isda. Sige. Dahan-dahanin mo ang candy mo.
Makikiusap po. Ikaw ba ang may-ari ng tindahang ito? Ako nga. Anong problema? May sulat ka mula sa kabisera. Galing sa kabisera? Ang general. Si Ginoong Jason Knight ay namatay sa labanan. Ito ang sulat na ipinadala niya bago siya pumunta sa labanan. Paalam. Lumipas na ang mga taon. Mula nang maghiwalay tayo, kapag naiisip ko tayo, nilalamon ako ng pagkakasala. Itinanim ko ang iyong paboritong Royal Peridot na puno. Kapag pumanaw na ako, sana ay magagawa ko. Mapasaya ka sa susunod nating buhay.